hapon, ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Magpapaskong walang tahanan ang nasa 500 pamilyang nasunugan sa Santa Cruz sa Maynila kagabi. 2 ang sugatan. Swerte namang hindi umabot ang sunog sa kalapit na Manila City Jail. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ongpauco. Nagngangalit na apoy ang bumalot sa residential area sa Santa Cruz, Manila. Mag-aalas 10 kagabi nang sumiklab ang sunog na mabilis na kumalat sa magkakatabing bahay. Ang mga residenteng ito halos matrap na sa kanilang mga bahay, kaya sa bubong na sila nagsiakyat para makalikas. Nabulabog rin ang mga preso sa Manila City Jail katabi lang na nasunog na mga bahay. Mabuti na lang at may firewall at mataas ang pader nito, kaya hindi ito nadamay. Pero ayon sa otoridad, inilikas din ang nasa 600 preso. Naging pahirapan ang pag-apula sa sunog dahil sa kitid ng lugar. Base sa investigasyon, nagsimula ang apoy sa gitnang bahagi ng residential area. 2 ang sugatan, kabilang ang isang senior citizen na nagtamo ng second-degree burn. Aabot naman sa 500 pamilya ang apektado. Inaalam pa ang mitsa ng apoy at kabuo ang danyos ng napinsalang ari-arian. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Sa ibang balita, handa ang National Bureau of Investigation na ipagpaliban ng nakaschedule sanang pagharap ni Vice President Sara Duterte bukas, alinsunod sa subpoena na inisyu sa kanya. Ayon sa Department of Justice, kailangan lang maghain ng opisyal na request ang Vice-Presidente. Pero dapat raw sa susunod na linggo ay matuloy na agad ang pagharap ni Duterte sa NBI. Matatanda ang nagsabi na si VP Sara na ipapa-reschedule niya ang investigasyon ng NBI dahil kasabay raw ito sa pagdinig ng Kamara. Pinasapi na si VP Sara dahil sa umano'y grave threats at paglabag nito sa anti-terrorism law. Samantala, pinaliwanag naman ng DOJ na hindi nito tinuturing na terorista si VP Sara. Ang inisyal na nakikita raw kasi nila ay posibleng saklaw ng paglabag sa Anti-Terrorism Act ang umano'y pagbabanta ni Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos at sa ibang kaalyado nito. Kaya po lininiwanag natin, hindi po natin binabrand na terrorist si Vice President, ngunit posible po siyang maging liable under the anti-terror law simply by conspiring. Tatapatan naman ni Vice President Sara Duterte ang mga kasong isinapat sa kanya ng mga pulis kahapon. Nakatakda rin daw maghain ang kampo ni VP Sara ng mga reklamong robbery, kidnapping at disobedience laban sa mga pulis. Kaugnay pa rin ito ng paglilipat sa Chief of Staff niyang si Zulaika Lopez mula Kamara papuntang Veterans Memorial Medical Center. Matatanda ang kinasuhan si VP Sara ng Quezon City Police District ng direct assault, disobedience to authority at grave coercion. Damay rin dito ang hepe ng kanyang security detail na si Colonel Raymond Lachica dahil sa umano'y panunulak at pagtataboy nito sa isa sa mga tauhan ng pulisya. Pero para kay VP Sara, walang laman ang mga reklamong yan. On face value, it will not hold water. I believe pinipilit na lang talaga nila na gawa ng kaso yung mga remarks ko. We are filing charges against them as well. For disobedience, for kidnapping, for robbery. Ikatlong araw na ng pamamalagi ng ilang taga-suporta ng mga Duterte sa EDSA Shrine. Pero ayon sa Philippine National Police, hinakot sila at pinangako ang babayaran. Inilabas ng PNP ang video ng umano'y paghakot sa mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte para magtipon sa EDSA Shrine. May video pa nga raw na nagsusulat sila sa logbook para umano sa pagbabayad sa kanila. Ayon sa PNP, pinangakuan ng mga Duterte supporter ng 500 piso pero 200 piso lang daw ang ibinigay sa bawat isa sa kanila. Yung iba po doon, allegedly, again, let me reiterate, allegedly, were transported from their barangays papunta po doon sa lugar. Pinangakuan daw po na babayaran po sila at pakakainin po. In fact, yung iba po sa kanila ay nagrereklamo. Buwelta naman ang ilang mga taga-suporta ng pamilya Duterte na nakausap ng media, hindi raw sila binayaran at kusa ang pagpunta nila roon. Sa ibang balita, nagbabala ang Department of Health sa posibleng pagdami ng malatrang kasong sakit kasabay ng amihan season.
Kabilang dyan ang upot-sipon, lagnat, pati na COVID-19 na posible raw tumaas tuwing malamig ang panahon. Mabilis raw kasi itong makahawa lalo na kung nasa kulob na lugar. Payo ng DOH, kung may sintomas, manatili na lang muna sa bahay. Pero kung kailangan daw talagang lumabas, magsuot ng face mask para di na makahawa at ugaliing maghugas ng kamay. Susunod, ilang linggo bago magpasko, presyo ng ilang Noche Buena items tumaas na. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Nasa kustudiya na ng PNP ang isang Pinoy na naaresto sa Indonesia dahil sa malawakang investment scam nito dito sa Pilipinas. Inaresto ng motoridad sa Indonesia ang 35 anyos na si alias Pantoliana noong November 9. Nasa wanted list daw siya ng Interpol dahil sa napakaraming warrant of arrest dito sa bansa, kaunay ng kasong estafa at syndicated estafa. Aabot sa 4 na bilyong piso ang nakulimbat nito dahil sa pambubudol ng daan-daan niyang biktima na mamuhunan sa mga kasino. Pinangakuan daw nito ang mga biktima niya nang mabilis nilang makukuha ang ininvest nilang pera. Gumagamit pa raw ang suspect ng kilalang personalidad para makapag-engganyo ng mga biktima. Pinag-iingat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang ilang residente sa Negros Occidental at Negros Oriental dahil sa posibleng ash fall mula sa Bulkang Kanlaon. Sa ulat ng NDRRMC, nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon mag-aalas 12 kaninang tanghali. Patungo ang ibinuga nitong abo sa Timog Kanluran. Nakataas pa rin sa Alert Level 2 ang bulkan kaya pinagbabawal ang pagpasok sa 4 kilometers radius permanent danger zone. Sa Batangas naman, nagkaroon ng minor phreatic eruption ang Bulkang Taal kaninang umaga. Nasa 1,500 meters ang taas ng ibinuga nitong white plume o yung pinaghalong abo at volcanic gas. Nananatili pa rin naman sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal at pinagbabawal pa rin ang paglapit sa Taal Island. Samantala, niyanig naman ng 5.7 magnitude na lindol ang Tarlac City kanina ring umaga. Pero ayon sa DOST PHIVOLCS, hindi naman naramdaman ng lindol dahil sa lalim nito. Wala ring naitalang pinsala pero posible raw ang aftershocks. Ilang linggo bago ang Pasko, nagpatupad na ng taas presyo sa ilang Noche Buena items. Paglilinaw naman ng DTI, hindi hihigit sa 5% ang tinaas. Pinayagan daw ito ng ahensya lalo't ilang imported products na rin ang nagkaroon ng price adjustments. Wala namang pagbabago sa presyo ng mahigit sa 50% ng Noche Buena items gaya ng mayonnaise, pasta noodles, ilang ham at all-purpose cream. Pagtitiyak din ng DTI, walang mangyayaring paggalaw ng presyo sa basic commodities hanggang matapos ang taon. Sa ibang balita, isang vintage bomb naman ang nadiskubre sa gitna ng road widening project sa Pasay City. Naghuhukay raw ang mga trabahador malapit sa NAIA Terminal 2 nang matagpuan ng bomba. Pinaniniwala ang gawang Amerika ito at posibleng ginamit noong World War II. Ayon sa Explosive Ordnance Disposal Unit ng pulisya, delikado raw ang bomba kung matagtag kaya hinahanapan pa ng angkop na sasakyan para rito. Dadalhin ang vintage bomb sa tanggapan ng EOD para mapag-aralan bago i-dispatch siya. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Lalaki sa Tondo sinaksak ng nakaalitan niyang tindero. Sa pulsa CCTV, taxi at motorsiklo nagsalpukan sa Rizal. 2 patay. At lalaki sa Indonesia, nilamo ng sawa. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.